Mahilig ba kayo bumili ng kariman sa 7-Eleven? Napakadali lang gawin yon. Gagawa tayo ngayon ng kariman na hugis bilog na may napakasarap na tuna fillings. Pwede rin naman kahit anong fillings ang ilagay nyo dito, pero ang pinakamadali ay ang tuna fillings. Napakasarap din ito. Tara, gawa tayo. Hi, I'm Dance, and this is my channel. Dito ay kakailanganin natin ng 180 grams na tuna flakes in oil at century tuna ang ginamit ko po dito. Pero pwede rin naman kayong gumamit ng ibang brand na tuna flakes. Ayon sa inyong gusto po na brand ang gamitin nyo. I-drain lang po natin ang excess lang liquid dito sa ating tuna flakes. At pagkatapos po ay ilalagay natin sa isang mixing bowl. At para naman dumami ang ating fillings na magawa dito, ay magdadaglag lang po ako dito ng extender at isang hard-boiled egg ang ating ginamit po dito. At pagkatapos ay magdagdag tayo ng 1 medium na minced na onions, 1/4 teaspoon na fine salt, 1 teaspoon na sugar, at saka lagyan natin ito ng ground black pepper para magkaroon naman ng lasa ito. At para naman sa sikreto natin na magkalasa ang ating tuna fillings dito, ay nagdagdag ako dito ng 80 grams na mayonnaise. At pagkatapos ay imikos-mikos lang natin sandali hanggang sa mag-will combine po lahat ang ating pinaghalo-halo na mga sangkap po dito. At kapag nahalo na natin ng maigi ang ating fillings, ay i-prepare naman po natin ang ating bread po dito. Gumamit po ako dito ng ganitong brand ng ating bread para ito ay siguradong moist ang ating bread. Huwag po kayong gagamit ng dry na bread kasi hindi po ma-flatten po yan. At pagkatapos gumamit lang po ako ng cutter na ganito, o pwede naman gupitin nyo na lang po ang mga gilid at itupi na lang nyo ang ating bread po dito. Pwede rin po rin yun. At ito lang ay style ko lang po ito. At habang i-flatten natin ang ating bread po dito, ay huwag nating kalimutan i-shout out, special shout out to Jen Choco ng La Union at saka kay Jessica Kabugason ng Kabulan, Bohol. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilit at pagsubaybay sa aking mga video recipe dito. At kung meron po kayong mga comments o kung meron po kayong mga request na recipe, pakipost lang po sa comment section sa baba at sisikapin natin na tugunan ito. Ngayon naman po ay maglalagay tayo ng mga 1 tablespoon dito sa ating tuna filling sa gitna ng ating bread, flattened bread, at pagkatapos ay papatungan natin ito o basain muna natin ng tubig ang sides ng ating bread po dito para magdikit po siya mamaya pag ating pinatungan ng isa pang flattened bread po dito. At gagamit lang po tayo dito ng tinidor para i-seal po ang ating kariman dito. At kung nandyan pa po kayo nanonood sa ating pagsisil ng ating kariman dito, ibig sabihin lang yan ay nagugustuhan nyo po ang video na ito. Paki-comment nyo naman po kung saan lugar kayo nanonood para i-shoutout ko po kayo at ang lugar nyo sa susunod kong video uploads. At kapag nasil na natin ang ating bread po dito, ay i-dip muna natin ito sa ating egg wash at pagkatapos ay i-dredge po natin ito o i-coat po natin ito ng breadcrumbs. Panko breadcrumbs po ang ating ginamit dito. Pero kung tutusin, yung natira natin o yung tinanggal nating doon sa gilid ng ating bread, ay pwede natin itosta yun at dikdikin natin at pwede yun gamitin
na pang coating dito sa ating gawing breadcrumbs na dito sa ating kariman. At pagkatapos ay ipriprito natin sa ating mainit na mantika hanggang sa maging golden brown po ang ating kariman dito. Both sides po ay ipriprito natin para pantay po ang kulay ng ating kariman dito. Napaka-crispy po ito kapag ating na prito na po ang ating kariman dito. Napakadaling gawin lang po at wag lang natin i-overcook o kaya mangitim ang ating kariman dito kasi papait po ang ating breadcrumbs po dito. O ayan, 'di ba? Napakadali lang gumawa ng ating kariman at ito ay swak na pangmerienda natin. At magugustuhan talaga ito ng ating mga kiddos at sa ating buong pamilya. Napakasarap po talaga ito at napakadaling gawin lang po ito. Isa na naman certified rapsa na recipe ang ating nagawa ngayon. Magtiwala lang po kayo sa akin at marami pa po ako isi-share po sa inyo. Maraming salamat po.